Kamusta sa mga kanegosyo nating OFW? Alam ko na kaya ka nag-abroad ay para bigyan ng mas magandang kinabukasan ng pamilya mo rito sa Pilipinas. Pero aminin na natin, minsan, kahit na malaki ang sahod, kulang pa rin. Kasi nga, habang tumataas ang kita, tumataas din ang gastos. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin ng isang praktikal at napaka-timely na topic. Kung naghahanap ka ng extra income online na pwede mong gawin kahit ikaw ay OFW, nako, siguraduhin mong tapusin ang video na ito dahil baka ito na ang hinahanap mo. Extra income na kayang gawin at hindi mo kailangan mag-resign sa trabaho sa abroad. Hindi mo kailangan ng malaking kapital at ang kailangan mo lang, oras, internet at sipag. Ako po si Roy Z at welcome sa Negosyo, ang business para sa iyo. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, baka naman pwede kang mag-like at mag-subscribe dahil malaking tulong ito sa mga tulad kong content creators. Siguro may magtatanong, no? Bakit nga ba kailangan mo ng side hustle kung kumikita ka naman sa trabaho mo bilang OFW? Unang-una, hindi habang buhay ay pwede tayong maging OFW. Hindi habang buhay ay malakas ang katawan natin para magtrabaho sa ibang bansa. Ikalawa, mas maganda pa rin kung meron kang fallback income. Hindi tayo sigurado kung kailan magsasara ang kumpanya o kung kailan tayo mawawala ng kontrata. At syempre, kung gusto mo ring umuwi na for good, mas madali kung meron ka ng stable na online business na pwede mong simulan muna ng part-time habang nandyan ka pa sa abroad. So, ano nga ba yung mga online business ideas na pwede mong subukan habang nagtatrabaho ka bilang isang OFW sa ibang bansa? Number 1, freelancing. Kung marunong kang mag-design, mag-edit ng videos, gumawa ng website o kahit simple lang na mga admin task, pwede kang magsimula ng freelancing job. Ang freelancing, mga kabayan, ay isang paraan ng pagtatrabaho online kung saan ikaw ay self-employed at kumikita ka base sa mga project, task o serbisyo na ino-offer mo. Hindi mo kailangan pumasok sa opisina, kaya naman kahit OFW ka, kahit gabi dyan o araw dito, pwede ka magtrabaho kung kailan ka libre. Ang kagandahan dito, kikita ka ng dollars. Magandang extra income ito on top of your salary dyan sa ibang bansa. May mga platforms na katulad ng Upwork, Fiverr at onlinejobs.ph. Marami din ditong mga foreign clients, kaya naman kung sanay ka na sa trabaho sa abroad, madaling-madali lang ito para sa iyo. Bakit nga ba magandang side hustle o extra income ang freelancing para sa isang OFW? Number 1, no need for large capital. Flexible time, kahit busy ka sa abroad, kaya mo tong gawin. And then potentially high income in dollars, And then, pwede mo rin gawing full-time pag nakauwi ka na sa Pilipinas. Alright, let's go to number 2, virtual assistant business. Pwede kang magsimula bilang freelance virtual assistant, pero kapag nakabuo ka na ng mga kliyente, pwede mo na itong gawing maliit na agency at pwede ka na rin mag-hire ng mga kapwa mo Pinoy na naghahanap din ng extra income. Imagine, nakatulong ka pa sa mga tropa mo sa abroad. Ikaw ang mag-handle ng mga clients and sila yung gagawa ng trabaho. Passive income na yan habang unti-unting lumalaki ang negosyo mo. Ilan sa mga simple tasks sa pagiging virtual assistant ay calendar management, email management, customer service, data entry at social media management. Kung marunong kang mag-organize ng mga schedule, mag-reply sa emails at marunong ka naman ng basic admin tasks, tamang-tama ito para sa iyo. Ilan sa mga platform na pwede mong i-check para makapagsimula at maging virtual assistant ay ang Upwork, Fiverr at onlinejobs.ph. Bakit magandang extra income ito para sa OFW? Number 1, no need to create your own product. And then, flexible ito dahil kahit saan pwede mo itong gawin. Pwede ka rin ditong kumita ng passive income. Perfect na perfect ito kung mahilig ka mag-share or mag-review ng mga produkto o mga services. Number 3, mga kabayan, is print-on-demand business. Ito ay isang uri ng online business kung saan hindi mo kailangang bumili o mag-stock ng mga produkto. Ang gagawin mo ay magdi-design ka ng mga product or artwork katulad ng t-shirt design,
mug, tote bag, hoodie, phone case, etc. Ilan sa mga platforms na pwede mong gamitin ay ang Redbubble, Teespring, Printify plus Shopify at Etsy. Once na may nagawa ka na designs, pwede mo itong i-promote sa mga social media account mo katulad ng Facebook, Instagram, TikTok o sa YouTube. Kapag may bumili, ang print-on-demand company na ang bahala sa printing, packaging, and shipping. Napaka-perfect nito mga kabayan para maging passive income habang ikaw ay nasa abroad. Bakit magandang side business ito para sa isang OFW? Number 1, hindi mo kailangan ng inventory, walang shipping stress. Number 2, flexible dahil kahit saan pwede mo itong gawin. And then, posible rin ang passive income at hindi mo ito kailangang tutukan araw-araw. Nako, napakalaki ng market, global, pwede sa US, Europe, Australia, Asia, etc. Number 4 is affiliate marketing. This is a very simple online business model kung saan kumikita ka sa bawat successful na benta o action gamit yung referral link mo. Ibig sabihin, hindi ikaw ang may-ari ng product pero ikaw ang nagre-recommend. It's sort of like ipopromote mo lamang yung produkto o serbisyo. Kapag may bumili dahil sa'yo, meron kang kita. This is commission-based. Perfect na sa'yo kabayan kung ikaw ay mahilig mag-review, mag-recommenda ng product, mag-post ng social media. Nako, bagay na bagay sa'yo ang diskarte na ito. Bawat successful na benta gamit ang referral link mo, meron kang kikitain. Lalo na kung mahilig ka sa mga gadgets, skincare, or financial tools. Ilan sa mga product or company na may affiliate program, number 1 is Lazada or Shopee, Amazon Associates, Involved Asia, nako, very popular to sa Asia, and then Canva, Adobe, or other digital products. Financial tools, meron din ang GCash, meron diyang insurance, investment, etc. Bakit maganda ito para sa mga OFW? Number 1, no need to create your own product. Very flexible dahil kahit saan ay pwede mo rin itong gawin. Possible din na magkaroon ka ng passive income. Perfect ito kung mahilig ka nga mag-share or mag-review ng mga produkto. Number 5 is e-commerce or dropshipping. Pwede ka magbenta ng products na hindi mo kailangang hawakan physically. Usually, ang income dito ay markup o yung patong, yung tubo mo sa presyo ng isang produkto. Kapag may umorder sa'yo, naku po, si supplier na ang bahalang mag-deliver or mag-ship out ng produkto. Ikaw, ang focus mo lang ay mag-market at mag-promote at maging customer service. Pwede kang gumawa ng online store sa Shopify, Shopee or Lazada or sa WooCommerce. Then, maganda pa rin ang mga suppliers like AliExpress, CJ Dropshipping at Uberlo. Why is dropshipping very ideal para sa mga OFW? Number 1 is no need for big capital. Hindi mo rin kailangan ng warehouse at mag-stock ng produkto. Very flexible dahil kahit saan pwede mo itong gawin. Potential din ito para sa mga global customers. Number 6, sigurado alam na alam nyo ito mga kabayan. Vlogging or content creation. Alam nyo ba mga kabayan, marami ng mga OFW sa ngayon kumikita na ng malaki sa pagbabahagi ng kanilang mga kwento habang sila ay nasa abroad sa pamamagitan ng pagbablog. Pwede kang gumawa ng video sa YouTube, sa Facebook, or sa TikTok. Kahit simpleng buhay mo lang dyan. Ikwento mo kung ano yung masarap lutuin, kung saan masarap kumain, paano mag-budget, or kahit yung mga travel experience mo. Naku po, may viewers yan. Dito na nga papasok yung YouTube ads, brand deals, at sponsorship. Bakit nga ba maganda ang pagbablog or ang content creation para sa isang OFW? Number 1 is you can share your real life experience habang ikaw ay nasa abroad. And then, it can build personal brand at kalaunan ay pwedeng maging passive income. Very flexible din ito dahil kahit saang bansa ay pwede mo itong gawin at sobrang laki ng income potential dahil habang dumadami ang views at followers mo at habang maraming nanonood sa'yo, mas lumalaki ang revenue mo. At syempre, para kang artista kapag naging sikat ka na vlogger or content creator.
O ayan ha mga kanegosyo, sana nakatulong sa iyo ang video na ito para ma-inspire ka rin na magsimula. Hindi importante kung malaki o maliit ang kinikita mo sa ngayon. Ang mahalaga, nag-uumpisa ka lang magtanim para sa pangarap mo at para mas secure na rin ang future mo at future ng pamilya mo. Kung gusto mo pa ng mga ganitong tips para sa OFW, pagnenegosyo at kabuhayan, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At kung may tanong ka or may sariling success story ka, i-comment mo lang yan sa ibaba. Malay mo sa next video, ikaw na ang mapag-uusapan natin. Salamat kanegosyo, mag-ingat kayo palagi and good luck sa inyong bagong negosyo journey.